Yun o, mga kaisda. So, nag-try tayo ng bagong klasing isda, no? Ibang klasing isda. Good day, mga kaisda. Good day sa ating lahat. So, for today's video, mga kaisda, ay mag-a-update tayo sa ating mga bagong isda, bagong strain natin na gapis at bagong isda na nabili natin at sa mga dati nating mga isda, no? So, bago tayo magsimula dyan, mag-shoutout muna tayo. So, mag-shoutout po ako kay Lawrence Cains or Cains. Distributor din yan ng mga klase-klaseng isda. So, napakamura din ang isda niyan, mga kaisda. For Bukidnon lang, no? So, kilala din siya sa mga fish keeper, mga kaisda, no? Shout out sa iyo, Idol Lawrence Cains. At saka shout out din sa ating bagong kaibigan na si Mark McDugs. Yan po ang nabilhan natin ng Gapikoy. Material grade, napakagandang klaseng Gapikoy, mga kaisda, no? So, kung gusto nyo pong bumili din sa kanya, please contact na lang po sa kanyang FB account. Dahil makikita nyo, ipapakita ko sa inyo sa taas, diba? Yan po. Please, contact na lang po sa kanya. Bukidnon area lang po, mga kaisda. Yung mga legit, ha? Dahil marami na ding nagsisilabasan ng mga scammer ngayon na kahit walang isda ay nagpapanggap na maraming isda, no? So sa legit lang po na mga transaksyon natin, mga kaisda, legit buyer lang po. At saka shout out sa ating bagong kaibigan na si Justin Kirubin. So shout out sa inyong tatlo, mga idol, mga boss. So bago pa tayo magsimula ulit, kung sino pa yung hindi nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, maliit na YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, like, share, and comment down below. Comment down below, mga kaisda, para may i-shoutout ko kayo sa next video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload na mga video. At kung gusto nyo po i-feature ang inyong barracks, please punta kayo sa description. Doon sa pinakahuli, andon po yung aking FB account, mga kaisda. So, back to topic na tayo. So, update lang to, mga kaisda, sa ating munting palaisdaan, no? So, itong una nyo nakikita ay ito po ang fry. Dalawang fry lang po yan ng ating EBT. Ang mahirap padamihin na EBT, mga kaisda. Siguro nasa 4 na buwan na yan sa akin. Tatlong buwan na yan sa akin, mga kaisda. Ang nai-produce lang yan ay 4 pa na fry. Napaka-agresibo talaga, mga kaisda, yung EBT. At saka ito naman ang ating EFR. Marami na sana to. Kaso nga lang, aso lang ang sakalam. Yung isang trapan ko ay sinagi ng aso. Ubos. Sobrang dami nun, mga kaisda. Kaya merong nakikita kayong fry, kunti pa lang yan. So kukunin natin yan, mga kaisda. Siguro sa next video wala na yan dyan, no, mga kaisda. At saka ito naman ang ating HBB. Hindi masyadong makikita, no? Dahil HBB nga, no? Diba, mga kaisda? Maraming fry din dyan, mga kaisda. Iyan po ang aking original breeder. So yung iba dyan na lumaki ay gagawin na din breeder. Dahil napakarami po yan nila, mga kaisda. Meron pa yung isang trapand, mga kaisda. So busy yung anak ko, busy yung misis ko, kaya hindi na makuha yung fry. At ito po ang ating EBT na sinabi ko sa inyo na 3 buwan na yan sa akin, sobra, 4 pa na fry ang na-drop niyan. So ang dalawa dyan, nagiging breeder na din, 2 male.
ang unang na drop. So meron akong inaabangan na female na buntis, wala din kaming nakuhang fry. Ubos din. Napaka-agresibo itong EBT mga kaisda. Sobrang agresibo. Kung agresibo po yung EFR natin, mas grabe yung EBT. Sobrang ka-agresibo. Kaya hindi kami makakuha ng fry. So, hayaan na lang natin sa susunod, no? So, ito naman mga kaisda ang ating metal red lace. So, napakadumi na ng ating concrete pan dahil malapit lang kami sa Palkata, no? Makikita nyo namang mga dahon dyan. So, ang plano ko niyan ay bibili ng net. Pero sa ngayon, hindi pa kasi wala pa tayong pera, no? Puro na tayo hingi sa ating asawa. Mapapagalitan na tayo. So, magandang klase po yan ang ating metal red lace dahil galing po yan sa Gapi expert na nabili natin mga kaisda, no? So 2 metal at 3 metal po yan ang ating nabili sa isang tao, no? So yan po ang ating yellow lace top sword na mga fry. Dati sana madami na sana to, kaso aso lang din ang sakalam, no? Meron na tayong mga jubi nun, sinagi ng aso, ubos. So meron na naman tayong bagong mga fry. So ito po yung aking survival na Gapi strain. Ito yung pinakauna ko, hanggang ngayon andito pa rin. Dumadami na sila paunti-unti, no? Ito naman sa gilid, ito po ang fry ng ating red tail. Loading, no? Yan po ang fry ng red tail. Yun po, yung sa gilid nun. At ito naman ang ating metal black lace. So, merong ibang klaseng metal black lace dito. Hindi pa ma-segregate natin dahil busy nga sila. Yung ibang male dyan ay magkaiba yung buntot. So, dapat natin yung i-kaling mga kaisda. Pero, pure strain pa rin siya, no? Kaso nga lang, yung buntot niya ang diferensya. So maraming fry din dyan. Hindi pa nakuha dahil nga busy. At saka may 2 trapan diyan mga kaisda, no? Meron pa yang ibang batch niyan. So yan po ang pinakaunang drop ng aking metal black lace. So ang original breeder niyan ay merong sariling trapan. Tatlo lang sila mga kaisda. So ito yung aking ikalawang inbred ng aking bottom sword, red tail bottom sword mga kaisda. Yan po ang ikalawang klase kung in-inbred. So hoping tayo na maganda yung kinalalabasan dahil meron na ding fry niyan mga kaisda. Yung sa gilid, yung sinabi ko kanina. So meron ding fry dyan, hindi nakuha, no? So sana mag-stable ito sila, mag-stable ito sila mga kaisda para tayo ang nakauna sa ating lugar, no? Para marami nang bibili din sa atin, no? Meron tayong bagong sa sariling strain. Sarili natin, no? Outcross natin, tapos in-inbred at nag-stable. So ito yung ibang klase na red tail ko mga kaisda. So magkapareha lang yon. Ito yung fry, no? So meron na naman tayong jubi. Ang plano ko dyan ay isegregate ko sana yung male at saka female mga kaisda. So meron pang isang naiba dyan, no? Merong isang black lace na nahalo. Pero kukunin natin yan mga kaisda, no? Dahil makalimutan natin yan pag lumaki, nako, delikado. Ma-mix na naman. So ito din yon ang ating metal black lace na trapan at saka metal waikisi mga kaisda. So napagandang klase po ang ating metal waikisi din, no? So ipapakita muna natin ang
Metal Black Lace mga kaisda, no? Yan. Yan po ang kapatid nung nasa concrete pan. So sila yung pinakahuli na na-drop ng ating breeder. So ano na din sila, yung iba is Juby na din mga kaisda. Marami din yan mga kaisda. Juby na din yung iba. Meron na din mga kulay yung buntot dyan. Titigan nyo lang. meron na mga kaisda, no? At sa yung sa gilid, itong sa isa ay ang ating Metal Waikiki. So, makikita nyo naman, meron na po tayong magagandang klaseng male. Ito po ay high dorsal mga kaisda. So, napagagandang klase din mga kaisda, no? So, ibibinta natin yan sa 3 digit. Pwede na yan 150. Mga metal ko, okay na yan 150 per tryo mga kaisda, no? So, ang pinakamura ko lang po ang aking HBB. 2 digit lang po ang ating HBB mga kaisda. So, yung P-Dirt ko ay nasa 3 digit din. 3 digit yun mga kaisda. Yan, makikita nyo. Ito po yung P-Dirt ko. Bibinta ko yan ng 3 digit. Ang bili ko niyan sa parents nito, yung breeder nito is 2 digit lang. Pero marami na tayong naigastos nito na fish food, di ba? So ibibinta natin ng 3 digit. Magandang klase din naman mga kaisda, no? Hindi kayo manghihinayang na makabili ng ganitong klaseng isda, mga kaisda, no? Dahil ibibigay ko sa inyo ang magandang klase, hindi yung pangit na klase. At saka merong mga female dito na ikakaling natin mga kaisda. So ito yung aking albino na nagiging mix na. Merong itim na nahalo mga kaisda. Ewan ko dito. Yung ano nito, yung iba nito siguro lipat natin sa aking ref tub na andun yung lahat yung mga mix. Pero yung mga may gandang klase, dyan lang natin ilagay, no? Mga kaisda. So, Juby na din mga kaisda, no? Sayang dahil, di ba makikita nyo? Napakasayang. Siguro merong mga kunting mga AFR nito, pero yung iba wala na talaga. Yung iba parang may kulay puti, AFR yun, di ba? At ito din mga kaisda, ito yung sa flamingo ko, mga kaisda. Yan po ang ating flamingo. Hindi gaano yan kadami. Kunti lang yan. At least, inbred natin yan, no? So, marami na tayong mga Juby. Ang kulang lang natin ang lagayan. So, ito yung aking inbred din na flamingo, mga kaisda. Marami tayong inbred, no? Mga kaisda. So, meron akong 3 crates na wala pang trapal. Siguro sa by January, ay bibili na tayo ng trapal para mailagay natin yung iba, ma-segregate na natin yung iba para mas maganda tingnan. 'Di ba, mga kaisda? At ito yung isang klase ng aking isda na hindi ko alam bakit nagkaganito. 'Di ba? Siguro sa genes lang siguro 'yan, mga kaisda, no? Kasi kung sa lahi, sa strain niya, ay sana lahat sila ganito. Sa gene lang yan, sa genes. Sa mga una-una na mga breeding, ito ang lumabas, no? So, parang nagiging, siya, lyre tail, mga kaisda. Kaso nga lang, maliit pa yung sword niya. Obserbahan natin yan, baka mas lalong hahaba ang sword niyan, mga kaisda, no? So, kung tingnan natin sa top view, ay magandang klase siya tingnan, di ba? Parang ang haba ng sword niya. Pero sa side view, ang pangit tingnan. Di ba? So, ito yung pinakauna kong inbred ng aking red tail bottom sword. Red tail snakeskin bottom sword. Mga kaisda, ito yung outcross ko. No? So, ito yung pinakauna. At ang mga fry nito ay Juby na din. Nagsisimula na po silang magkulay ang buntot. So, hoping tayo na mas maganda ang kanilang kanilang drop na ating ininbred, mga kaisda. So, ito naman ang ating HBB. Yan po ay, lang po yan, mga kaisda. 2 digit lang ang binta ko niyan. Ang binta ko niyan, 2 digit lang. Magandang klase din yan. So, 2 digit lang.
Dahil marami pong mga HBB dito sa lugar namin, hindi na sila gaano napapansin mga kaisda. So, ang bintahan dito ay pababaan, no? Mga kaisda. So, ito naman ang isang klasikong outcross ng EFR at saka Flamingo. So, ito yung resulta. Pula plus pula, ewan ko ba't nagkaganito ang kulay niya, no? Parang dark red siya, no mga kaisda, no? So, merong mga kulay puti-puti dyan ng mga fry. Malay natin, baka bumalik sila sa pagka-EFR, mga kaisda. Dahil in-inbreed natin yan. At ito naman ang kapatid nung nasatrapan ng red tail, mga kaisda. Ito yung second drop, mga kaisda. So, meron akong inaabangan dito na dalawang bottom sword. No, dati sa mga previous video ko, wala pang bottom sword dahil itong klaseng isda na to, sila na klase ay yung sword nila ay paunti-unting humahaba. So ito yung pinakauna nating drop ng ating inbred ng ating red tail snakeskin bottom sword, mga kaisda. 'Di ba? Makikita nyo, meron ng kunting kulay. O 'di ba? Meron na pong kulay. At i-update ko kayo niyan kung anong resulta. Siguro maganda or mabulaga tayo, di ba mga kaisda? Hindi pa natin alam kasi pang second generation na yon sila, mga kaisda, no? So ito po ang ating metal blacklist din sa kabilang trapan, mga kaisda. Di ba sinabi ko una na may dalawa pang trapan na metal blacklist. So ito yung isang klasikong metal blacklist. So napakadami po ang ating metal blacklist, mga kaisda. Kung tutuusin, ang breeder lang po yan ay trio lang po. Ito po ang kanilang mga fry. Ito po yung kanilang mga jubi. Trio lang po ang breeder. Hanggang ngayon andyan pa rin yung breeder, mga kaisda, no? Alive na alive pa at laging nagda-drop yung ating female. So ito naman ang ating breeder ng ating Yellow King Cobra na metal, mga kaisda. Ito, magandang klase ito, mga kaisda, dahil high dorsal po. Meron ding fry dyan. Hindi din nakuha, mga kaisda, no? Noong una, mga last two previous video ko, akala ko namatay na po yung ating breeder, mga kaisda. Sabi ko na, anak, baka patay na yun. Sabi ng anak ko, ay buhay yan. So, ayan, buhay na buhay, mga kaisda, no? At magandang klase po ang ating female dyan, mga kaisda. Yung pattern ng buntot, ang ganda, mga kaisda, no? Hindi lang siya, hindi nyo lang may appreciate dyan dahil sa top view natin, no? At saka yung shoe tank natin is puno din, mga kaisda, no? So, intay-intay lang tayo sa pag-uwi ko, mga kaisda. Itong mga video na to ay lalo nating pagagandahin, no? Mag-a-upgrade tayo, mga kaisda, no? Dahil dito hindi pa tayo paganda ng ating pagkuha ng ating video. Puro na lang top views, mga kaisda, di ba? So ito po ang ating breeder ng ating P-Dirt. Yung male dyan ay dating fry nila yan, no? Yung female natin ay original. So hoping tayo na mabuntis ulit yung ating female, mga kaisda. Tatlo lang po ang ating natirang breeder na original, mga kaisda, no? So yung iba namatay, dalawang trio po ang bili ko niyan. Yan po ang binili kong 50 pesos, mga kaisda, no? So ito naman ang ating virgin na EFR, mga kaisda. Naghahanap ako makikipag-swap niyan. 10 yan, 10 or 11 yan sila. Naghahanap ako makikipag-swap niyan. Any strain, mga kaisda. Full grown at saka fully masked na siya, mga kaisda, no? Ang gandang klase yan, mga kaisda. Yung in-inbred ko na, naipakita ko una na mga EFR, yun ang kapatid, mga kaisda, no? So ito yung original breeder natin ng ating
yellow lace top sword. Madaming fry dyan mga kaisda. Hindi din nakuha. Halos na lang trapad. Halos sa mga breeder natin ay mayroong mga fry. Pero hindi nakuha. Yung iba dyan na lang lumaki, no, mga kaisda. Pero okay lang, walang problema yan sa akin mga kaisda, no. So yan po ang ating original breeder ng ating yellow lace top sword. At saka ang haba ng sword niyan mga kaisda, no. Sana pag-uwi natin, mas lalo nating papagandahin yung ating pagkuha ng video. Pag papakita tayo ng video sa side view, ay lalagay natin sa ating show tank mga kaisda. So ito yung aking inaabangan din na red tail, snake skin, bottom sword na mag-drop ang female. Ilagay din natin yan sa iba, no? Dahil tatlong klase po ang aking bottom sword na in-inbred. So yan ang inaabangan ko mga kaisda. Hanggang ngayon hindi pa nag-drop yung ating female, no? Sana maganda dahil magandang klase doon ang ating nakuha. So ito po ang aking bagong strain. Bagong klaseng isda, no? So nakita ko lang po ito sa pag-post sa FB. So ang binta nito ay mura lang, 10 pesos per isda, no? So bumili tayo ng bali 200. So binigyan tayo ng 22 pieces na isda dahil may free kada 100 na isa. So yan po, palalaki natin yan. Medyo maliit yung ating lagayan at maghahanap tayo ng medyo malaki-laki din lagayan, no? So marami tayong page na sinalihan, makakabili tayo ng murang tank mga kaisda, no? So palalakihin natin yan, padadamihin natin yan, hoping na dumami yan. So salamat sa nabilan ko na si Lawrence Kens sa Glow Tetra na ito. Sana dumami ito mga kaisda, no? Bago nating klaseng isda. So ito yung nilipat ko na dalawang trayo. Ibibinta ko po ito ng 300 dalawang trayo. Juby, pero pwede nang mag-drop mga kaisda. So nailagay ko yan dyan dahil may kausap ako na mag-swap kami ng isang tank at isang trayong full gold. Pero siguro sa next week pa, no? Pero kung merong bibili, ibibinta ko po yan. Marami pa tayong metal black lace mga kaisda. Di ba magandang klase? Magandang klase po ang ating male. Yan po ang ganyan po ang ating breeder, no? Ganyang style, ganyang pattern. So ito po ang isa sa pinakabago kong Guppy strain mga kaisda, ang ating Guppy Koi. So salamat sa iyo, Idol Mark McDugs. So next, soon bibili ako ulit sa iyo ng ibang klaseng Guppy dahil napakagandang klase ng mga Guppy mo. So shout out sa iyo, padadamihin ko yan. At syempre, pag madami na, ibibinta natin sa market mga kaisda, no? Magandang klase. Makikita nyo, magandang klase po yan mga kaisda. So nabili lang po natin yan sa halagang 300 pesos, dalawang trayo at isang free na male na Guppy Koi mga kaisda, no? So mga kaisda, ako yung nagpapasalamat sa inyo mga kaisda sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel mga kaisda, no? Salamat sa inyo mga kaisda. At ito naman ang aking napakadaming mix bred na guppies. Merong platis, merong swordtail dyan. Tatlong klase po yan. Pero ang pinakadami dyan, ang guppies mga kaisda. Pero merong pure strain dyan na yellow lace top sword mga kaisda. Yan lang po ang pure strain. Yung iba ay kal na, yung iba ay mix na mga kaisda, mga chops. So kung sino yung gustong bumili ng chops ng maramihan, punta kayo sa akin. Marami tayong chops mga kaisda. Purok 6B, Aglayan, Malaybalay City, in front of Baptist Church. Diyan po ang bahay namin. Paramihan lang, no? Bultuhan, kumbaga. So ako ay magpapasalamat sa inyo mga kaisda
sa walang sawang pagsuporta sa aking maliit na YouTube channel, at ako'y magpapasalamat sa inyo sa mga viewers na mga bago, at sana wag kayong magsawa sa panonood ng aking video mga kaisda, no? At saka pagagandahin pa natin yan lalo ng ating pagkuha mga kaisda, no? So ako'y magpapasalamat ulit at ako'y magbababay na. Happy farming. Bye-bye!